Case dismissed. Sa isang maliit na tahanan ay namamalagi ang mag-inang sina Susmitha at Catherine. Si Catherine ay batang may kapansanan kaya't doble ang atisyon na ibinibigay ng ina sa kanyang anak sapagkat wala na rin ang ama ng bata. Hanggang sa nakilala ni Susmitha si Jerry. Madaling nagkamabutihan ang dalawa at nagpasyang tumira na lang sa iisang bubong kasama si Catherine. Bagamat may kapansanan ng bata ay madali pa rin nakuha ni Jerry ang loob nito at naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Mahal, ano yun? Total, nandito ko naman sa bahay. Ikaw muna mag-alaga kay Catherine. Magtrabaho muna ako kay Aling Myrna. Talaga mahal? Sigurado ka na ba dyan? Oo, mahal, dahil kampante ako na maalagaan mo siya ng maigi. Dahil nakita ko na komportable siya sa'yo. Okay, mahal. Walang problema. Ako na bahala sa mga. Salamat, mahal. Inihabilin ni Susmitha ang bata sa tumatayo nitong ama sa paglalayong magtrabaho. Ngunit ang inakalang mabuting ama ay may itinatago palang sekreto. Ang hindi alam ni Susmitha ay isa palang adik sa panunood ng porn ang kanyang kasintahan at may mga panahon pala na pinagnanasaanan niya ang katawan ng bata. Habang may hinalukat ang ama sa kanyang laptop, ay aksidente nitong nakita ang isang post na nagbebenta ng hubot-hubad na larawan ng mga bata. Dito niya napagtanto na pwede palang pagkakitaan ang mga hubot-hubad na larawan sa mga porn sites at may malaking pera pa ang halaga nito. Nakakita na dito? Pang, bakit po? Alam mo ba na ang ganda mo? Opo, kasi sabi ni Mama, we are all beautiful po. Tama na. Pero alam mo ba na mas lalo kang maganda kapag gagawin mo ang iutos ng tatay? Talaga po? Sige po. Pwede mo mabarin itong damit mo? Bakit po? Kasi ang ganda mo pag ginawa mo yan. Talaga po? Sige po. At doon na pinagsamantalahan ni Jerry ang bata habang ito'y kinukunan ng litrato. Picture na kasi ang ganda mong tingnan pag ganyan ka. Sige na, ganyan na. Yan. Lumipas ang mga araw at palagi na niya itong ginagawa sa bata na walang kaalam-alam sa ginagawa ng tumatayong ama. Halika anak, bubuparin na natin to. Ayoko po, gusto ko po maglaro. Mamaya na, di ba? Laro din naman natin to. Sabi na ayoko na nga po eh. Sabi, mamaya na nga eh. Aray! Mama! Tigas ng ulo mo ah. Mama! Kinaumagahan, habang pinapanood ng ina ang kanyang anak na may tinigdan din na palabas ay may napansin siya sa mga kilos nito. Na tila ay kilos na sensual at hindi ka nais-nais. Nagtaka siya sa kadahilanang ito ay inosente at may diferensya sa pag-iisip. Samantalang ito rin ay nanatili lamang sa loob ng bahay. Anak, saan mo ako ang ganyang gawi? Sino magpuro sa'yo? At bakit may pasa ka? Laro ko namin ni Papa. Nagulat ng gusto si Susmitha sa kanyang nalaman at tila hindi ito makapaniwala. Nang bigla ang naalala niya ang palaging pagkulong ng dalawa sa kwarto na hindi naman nila ginagawa noon. Dahil sa kuryosidad ng ina ay pumasok ito sa kwarto. At dito nakita niya ang larawan ng kanyang anak na hubot-hubad.
Gulat na gulat ang ina at napaupo na lamang sa nakita. Agaran niyang kinuha ang mga larawan at pumunta sa presinto upang magsumbong. Magandang araw po, ma'am. Ano po matutulong namin? Ma'am, sir, may sumo sa ako tutuloy sa tungkol sa kaliting partner ko. Nangungod ko ba na larawan sa aking anak? May kamasalang pag-isip. At ibili rin kayo ito sa social media site. Meron po ba kayong sapat na ebidensya na napapatuloy na ginawa ito ng iyong kaibigan partner? Yun po, ma'am. Ito po, ma'am. Sige po ma'am, mag-i-issue po kami agad ng warrant para sa asawa niyong sundalin mo. Hintayin niyo lang po, ma'am, kasi pwede na kailangan po ng pulot sa ako po. Sige po, ma'am. Salamat po. Salamat po. At doon na sinabi ni Susmitha ang lahat ng kanyang nalalaman, kasama na rin ang mga pasang natamo ng bata na hindi naman niya kagagawan. Isang araw, habang papasok na ng trabaho si Susmitha, ay biglaan niyang naalala na dapat pala ay dadalhin niya ang kanyang anak dahil sa pangambang gagawin na naman ang pagnanamantala nito ng kanyang ama. Habang patungo na siya ay saktong pagdating ng mga pulis upang arestuhin si Jerry. Ikaw po ba si Mr. Jerry Stoke? Okay po. May warrant of arrest pa kami laban sa inyo. Ikaw ay na-arrest ko sa pagkakisa ng pagkuha ng malalaswang larawan na isang batang walang pamangluwang at pagbenta nito ng walang paintulog na siyang paglabag sa batas ng anti-child pornography. Teka lang ho, wala akong alam dyan. Mahal, ano to? Huwag ka na magsinungaling. Mr. Stoke, ikaw may karapatang manahimik kung gusto walang ibo. Ano nang iyong sasabihin, di maaaring gamitin o abot laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang din kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinilit at kung wala kang kakayahan, ay pagkakaroon nito sa iyo ng pamahalaan. Mr. Stoke, totoo ba ang kinukuhanan mo ng hubad-hubad na larawan ang batang si Catherine ay isang batang may kapansanan at ibinibenta ito sa mga social media sites? Wala po. Yung masasabi mo dito, Mr. Stoke. Nalala po ako ngayon sa naman po. Hindi pa lang kapitaran ng kaligtaran. Ang hindi na lang po sa narawan ng mga bata. Ngayong inamin mo na ang iyong kasalanan, ikaw ay nadali na namin sa korte para sa communities. Pagkatapos makuha ng mga ebidensya at konfirmasyon sa pagkakasalang ginawa ni Mr. Stoke, ang mga otoridad ay agad itong binigay sa prosecutor at agad naman itong sinuri ang mga pruweba. At nakita niyang tama ang lahat ng ebidensya na siyang nagpapatunay na nagkasala si Jerry. Pati na rin ang pagsusuri sa paraan ng pagdakip ng sospek ay nakita niyang tama. Pagkatapos ay ito ay kanyang dinala sa hukuman. Sa araw ng paglilitis ay agad na inilahad ng prosecutor ang mga ebidensyang nakalap kagaya ng mga litratong nakuha na naglalaman ng hubot-hubad na katawan ng bata, mga perang nakuha niya, bank transactions at pati na rin ang mga pasang natamo ng bata dahil sa pagpupumiglas nito makawala sa kamay ng tumatayong ama. At yun lamang mo ang mga ebidensya na nagpapatunay si Mr. Stoke ay guilty sa nasabing krimen. On this day, April 25, 2023, with the decision of the juries, you, Mr. Stoke, is held liable of the charges given. With the violation of Republic Act number 9775 or the Anti-Child Pornography Act and Republic Act number 9262 or the Violence Against Women and Children Act, which made you, Mr. Jerry Stoke, guilty. Case dismissed. Hatulan ng pagkakakulong ng 25 taon si Jerry. Labis ang pagsisisi ni Jerry at nangakong hindi niya uulitin ang kasalanang nagawa. Pagkatapos ng 25 taon ay nakalabas din si Jerry at nagpa siyang magbagong buhay na humingi na rin siya ng patawad sa mag-inang Susmitha at Catherine.
Moral lesson: we should not entrust our children into someone's care so easily and be cautious even into little unusual behavior of our child. They might be suffering into something that really needs our guidance. Mahal, ano to? Kailangan ka muna